eto na. Ano ba sinabi talaga? Di ba, ang tanong ni Prosecutor General Padulyon, Si PG Padulyon. ano ba naman yung maibalik natin kahit konti? Ha? Para naman maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan. Kung pakikinggan mo, maganda nga naman ang Hindi, layo. maganda. Di ba? Kung talagang, kung yun ang dahilan niya, maganda. Pero ang tanong naman, anong kapalit? Aha. Anong kapalit ng restitution niyon? Ano, ganun-ganun lang? Ang kapalit niya, mag-witness ka. Yun na, mag-witness ka. Oo. Pag nag-witness ka, ibig sabihin hindi ka na pwedeng kasuhan? Parang magiging, di ba nung nakaraan, ano ba yung tinalaki natin, Nelson, magiging, doon sa mga kasong kinakaharap niya, ay ma-absuelto siya. Kasi hindi ka na pwede kasuhan. Kasi ituturo niya yung mataas kung na sa ang kanya. binigay mo lang, 100 milyon, Aha. samantala ang ninakaw mo ay 1 bilyon, Aha. di kumita ka pa ng 900 milyon. Hindi, pero sabi nila, paunang bayad na naman daw yon. Kung wala pang desisyon ng korte, kasi sa desisyon daw ng korte sa bandang huli, magsasabing, ito talaga ang dapat mong isauli. Kung nagsauli ka ng 100 milyon, sinabi ng korte, 50 milyon, sasauli mo ngayon, may sukli ka. Sabi ng korte, limawa lang, nagkamali ka daw sinauli mo, dapat ang sinauli mo ay 50 million lang, nagsauli ka na 100 milyon. So, ibabalik ng DOJ yung Siguro 50. sa akin, benefit of the doubt, no? Maiibsan din natin yung himutok ni Senator Marcoleta kung lilinawin nila anong kapalit na itong restitution na ito. Sa tingin ko, Jun, medyo kumbaga makakalamay natin yung damdamin ng ating butihing Senator Marcoleta doon, no? Na talagang maipakita natin na itong restitution na ito ay magiging pabor sa taong bayan. Pero isa lang ang sagot nila kasi letra por letra, wala talagang restitution. Yun na nga before ikaw ay maging state witness. Yes, pero kapag maganda naman yung magiging epekto nito sa taong bayan, abay, alam mo, merong hindi mo babaluktutin yung batas. Pero pipikit ka. Yun ang mangyari. Pipikit ka dahil ang nakinabang ay mas nakararami. Ayan. Di ba? Merong ganun eh. Pero Ito. para baluktutin mo yung batas at sasabihin mong meron namang compensation at nakikita, malinaw pa, napakaklaro na yung compensation ay kulang. No? Napakalaking kulang. Wala pa nga sa kurampot itong... Totoo. Di ba? Oo. I don't think maiibsan nyo yung sama ng loob o yung himutok ng damdamin ng ating mga kababayan. Ang gusto ng tao talaga may managot, hindi lang magbayad ng magbalik, di ba? Accountability. Pero Nelson, teka lang, balikan natin. Ano ba sabi? Wala, nagtagpo na eh. Ha? Ayaw na nung... Sabi ni Dr. Melissa Loha. Umalis? Nabuisit? Ano ba ang sagot niya kay PG Padulyon? Namayas. Okay na ba? Okay na. Eto na. Eto na. Kasi sa tayo, pwede tayong magsabi ng kung ano-ano, di ba? Pero sasabihin na iba, tatlong kamuting kahoy lang kayo. Ba't kayo makikinig sa inyo, di ba? Loha. Si Loha. Ito sinabi ni Loha. Ito po ay sa panayam ng The Manila Times. In-interview pala siya. Nalathala sa araw na ito. Okay. Ayan. Bandang umaga. Ayan. May oras pa ha? Ang sabi niya, siya'y nababahala sa paggamit ng Department of Justice ng restitution bilang kondisyon sa pagtanggap ng mga gustong maging state witness. Nako, Dahil ang practice daw na ito could undermine the rule of law and encroach on judicial authority. So magpapababa sa umiiral na batas, parang gano'n ang dating? At para bang sinasapawan mo na ang judicial authority, yung kapangyarihan ng mga hukuman. Okay. Bakit ba niya nasabi yan? Oo nga naman. Ang sabi niya kasi, eto, yung pananaw ni Prosecutor General Richard Padulyon, na para bang, ano ba naman yung maliit na... Magsauli mo na kayo, kahit konti. Para sa mamamayan niya naman. Ang sabi niya rito, the department was bending the law. Nako! By appealing to public emotion Kita mo na. rather than adhering strictly to legal standards. Masakit yan para sa mga taga-DOJ. Kasi yun din ang stand ng OIC DOJ Secretary, di ba? Si Secretary Bide.
bending the law nga daw yan. Oh. Ito ang kanyang premise, ito ang kanyang tanong, Jen. Okay. Ito halos pareho ng binabanggit mo kanina, Benny. Sasabihin mo rin, parang pwede na pala akong international law expert. Ito, ha? Ano sabi niya? Ito ay kanyang quote. Siya mismo nagsabi nito. What if the Sandigan Bayan Okay. or the Regional Trial Court finds that the civil liability is higher than what was handed over? Halimbawa, napatunayan ng korte na Mas malaki dapat. mas malaki. Oh. Is the court supposed to be bound by the DOJ's determination? Kalimbawa, si Melissa, di ba sabi niya, yung Sally, Santos, 30 million ang kanya siya nauli. Sinabi ng court, dapat sa'yo 50 million. Oo. Matatalian ba yung korte nung napagkasunduan lang nung Mapipreempt. DOJ? Ito pa. Okay. That effectively precludes the presentation of evidence on the actual amount stolen. Ibig sabihin, wala pa namang ebidensya kung magkano yung Talagang nanakaw eh. Oo, tama. She added that the arrangement could also prevent courts from considering the liability of other possible participants in the alleged crime, noting that assigning sole civil liability to the applicant witness could preempt findings of a broader conspiracy. Halimbawa doon sa sinosoli ni Alcantara. Yan, Alcantara, ni Bernardo, at saka ni Sally. Doon sa kaso na yun, hindi lang naman siya ang involved eh. Tama, marami Pwede sila. ba siya lang doon? Oo. Yun ang sinabanggit dito. So, paano yung iba? Para bang na-preempt mo, na parang sinabi mo, ikaw ang magsole, paano yung iba? Yung mga kasabwat niya doon sa kaso. Di ba ka maging palusot ng Hindi, pauna nga lang yan. Eto pa. Oh. Loha also questioned what would happen if the courts eventually ruled that civil liability was lower Ayun na than the nga. amount already turned over. Ayun sabi ko yun. Sukli. Kung sinauli niya, binigay niya 100 milyon, sabi ng korte, 50 lang. Oo. Hindi ibabalik nila yung 50 milyon. Siyempre, yung abogado, ipagtatanggol mo eh. No? Siyempre. Hindi, ito lang po ang nawala dyan, ganyan. Tapos yun nga, yung lumitaw sa ebidensya. Asking whether taxpayers would end up reimbursing the difference. I-reimburse niya. Ay, tayo bang mga... Saan mo kukunin ngayong pondo? Di ba? Galing doon sa sinauli. Kasi wala talagang linaw. Yun nga yung sinasabi rito. Hindi, kasi kailangan malinaw. Yun na nga, di pa sa'yo, paano mo sasauli? Nagastos na eh. Ayun ang problema, di ba? Parang yung PhilHealth. Nilipat mo sa ano. Ngayon, ang hirap mong papanisosole, di ba? Wala, kinuha na nga sa buwis ng taong bayan eh. Pinasok sa gaan na lang. Eto Anyway, pa, sige. dagdag niya. The public does not know. Ba't nawala? Teka Ang publiko ay hindi alam. The public does not know the terms of the MOU. Yung ano, Memorandum of Understanding. Yes. Eto na. The secrecy opens the door to political weaponization. Yun. Adding that it was unclear whether the amount of restitution varied depending on identity of the individuals targeted by the testimony. Halimbawa, sige, ituro mo itong mga ito, ganyan. Witness ka na. Tapos soli mo ganito. Yun yung sinasabi niya eh. Ano yung mga kondisyon dun sa Memorandum of Understanding? Ilatag mo. Dapat daw alam ng publiko ito. The applicant, eto pa. The applicant, yung gusto mong maging state witness, the applicant has no real choice. By inserting restitution provisions that are not found in the law, the DOJ is effectively bending the law under the guise of addressing public grievance. Yun. Sentimiento niya kasi ng taong bayan yan eh. Nung gusto namin eh. That replaces the rule of law with the rule of the mob. Mob rule. Tapos halimbawa nagbayad na. Eto pa ang tanong niya. Where did the money go? Where is the receipt? It is being treated as evidence under DOJ custody. Tama. Ayan ang problema. Ang dami yung komplikasyon eh. Ayun nga yung ba nung nakaraan, dinanggit nga namin. Kuya Ben, halimbawa, Kuya Ben, nagsauli niyo si Sally, di ba 40?
Ay, paano kung totoo sinabi? 50 million talaga yan eh. Nasaan napunta yung 10? Bakit 40 lang ang diniklara ninyo? Oo. Eh di, siyempre alam ka naman. Yung, Diba? At saka yung paghihinala. Ganun lang ba yun? Yung hinala, di ba? Yun na nga hinala ng tao. Mamalay namin kung nagtawaran kayo dyan. Oo. Well, Magkano isosoli ko? siguro, 100. magandang Hindi, 50 lang. Yung 10, bigay mo sa amin. Oh, yan. Eh, paano mo Maalis yung ganung hinala? Eh, Oo. pera yan, di ba? Oo. Kaya't yung sinasabi nga riyan ni Loha, ni Dr. Loha, na dapat malinaw ito at kailangang ilatag o himayin sa harap ng tao itong agreement na ito, itong understanding na ito. Yes. Dahil without that, talagang may makikita at may makikita ka. Alam mo, napakabilis yung ganitong sitwasyon, napakabilis pasukan talaga ng mga, alam mo, yung mga discarding pailalim. Eh, lalo pa nga, sabi nila, may negosasyon daw yan sa restitution na yan. Di ba? Hindi mo maalis yung chismis na yan. Na ito ho ang kaya ko sa uli. Ba't yan lahat yan sa uli mo lahat yan? Kalahati lang sa uli mo. I-declare mo yung kalahati lang. Paano po yung kalahati? Eh, basta declare mo yung kalahati. Yun lang, hindi mo maalis yun. Yun yung sinasabi ng Senador Marcoleta na yung spring cannot be from the source. 'Di ba? Yung kasi yung batas mo, may batas eh. Tapos yung MOU mas mataas pa doon sa batas. Ayun nga, Hindi niya po pwede yung ganoon. Oh. Kasi yung dapat yung MOU dapat susunod ka. Naaayon dapat sa batas. Yun ang nangyari eh. Ito batas. Tapos yung MOU mo mas mataas doon sa batas na ginawa. Eh mali nga. Delikado nga eh. Oo. Delikado. Oo. Maraming pwedeng pasukan ng, kumbaga sa sugat, pwedeng ma-infection eh, no? Yun na nga. parang may kinidnap tapos pinatay. Oo. Tapos yun, nakaharap nung pumatay yung pamilya. Ito po yung cellphone niya tsaka wallet niya. Sinasauli ko As a na po. restitution. Yun na nga. Malungkot yung ganun. Oo, malungkot yung ganun. Pero parang ganun yung nangyayari. But again, with the proper information coming from DOJ, baka naman. Ayun lang yun. Mababago yung pananaw. Pero again, it is not within the bounds of the law. Pero parang masarap nga lang pakinggan sa tao, no? Para bagang ang ipinagmamalasakit mo, sentimiento na taong bayan. Eh, ito pa, Jay. Pwede rin sabihin na, naku po, kaya ayaw mong tanggapin. Kasi pwede mong gawing kondisyon nga yun eh, di ba? Oo. Halimbawa, merong nagtuturo ng mastermind. Oo. Eh, kakampi mo yung mastermind. Yung ituturo. Hindi, magsoli ka ng 3 bilyon. Parang gusto na ayaw. Yun ang tawag na gusto na ayaw. Pag tetestigo ka, ituturo mo yung mastermind. Hindi. Ang dapat mo isoli dyan, 100 bilyon. Yun. Eh, parang ganun nga naging pakiramdam ng Diskaya. Di ba? Oo. Pwede bang sabihin mo na, hindi namin ginagawa yan. Eh, tanggalin mo yan, di ba? Kasi pwede nga pagdudahan eh. Eh, wala na nga sa batas eh. Yun na nga. Bakit ipinipilit, di ba? Nako. Kaya pala, ano yung kanyang babala? Tungkol sa rule of law ni... Eh, humihina nga. Ayun. Pinapahina ng mga pangyayaring ito, ng pagpipilit nito ng DOJ, ang rule of law. Ako naman dyan, hindi ako nagtataka kung bakit nagkaganyan ng DOJ. Bakit? Kasi matatandaan mo, noong kinuha nila, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ipinalangalandakan nila sa publiko na ang DOJ, yung Judicial Authority sa Pilipinas. Eh, hindi naman silang korte. Judicial Authority ang DOJ. Ha? Mataas pa kayo sa Supreme Court? Hindi ba? Ibig sabihin, sa isip siguro nila, hindi, kami ang competent judicial authority sa Pilipinas, ano man ang ilatag namin dyan, dapat sundin. Siguro ganun ang nasa isip nila. Totoo. Naku, malamang maraming magalit dito kay Dr. Melissa Loha. Kasi parang pinakikialaman niya yung mga nangyayari sa bansa natin. Naku, batas po ang pinag-uusapan dito. Bagay, diba? Kapag binaliwala natin ang batas, baka lalo tayo magkagulo. Pero basically, mabrul kailangan natin yung tulad ni Dr. Loha because as of now, dito sa ating bansa, lahat ng nagsasalita parang pinalalabas nila may political leaning. May political leaning, yes. May political inclination. Kapag ibang tao na galing na sa ibang bansa, malamang
maniwala na tayo kung ano man yung totoo. Aha. Dahil ito, palala ng palala yung sitwasyon eh. Aha. Mabigat itong sitwasyon ito. Well, tingnan natin kung paano ito re-resolbahin ng DOJ kasi naninindigan pa rin ng DOJ na at Kuya Benny sa pamamagitan po ng Prosecutor General na kahit pa paano magsauli, mag-restitute yung mga gusto maging witness. Eh baka magamit pa yung balang araw. Yung mga pinagsoli nila no? Totoo. Naku po, ginanito kami. Oho. Di ba? Oo, ng DOJ nung panahon na yun Di ba yun nga ang naging kaya galit na galit kayo ng mga taga-DOJ kay Colonel Diskaya? Na para pagpasok daw niya sa DOJ, magkano kaya mo sa uli? Yun nga. Hindi yung totoo yan. Oo. Ang kapal naman ng mukha mo. Di ba ganun na gandang banat Kaya ang pati nga ang taga-DPWH Pero si Secretary Vince Dizon naman nag-react sa sinabing para bagang totally na hindi sa kumita sa mga substandard projects ng DPWH. Parang sweeping di kasi statement ni Ginoong Colonel Diskaya Ano ha? Well, sige, abangan natin yung bagay na yan. Kung ano ang susunod na kabanata. Yan. Ano pa?